Hi guys, welcome back sa channel natin at magandang biyernes po sa inyo. So tulad po na sinabi ko, ito na po yung bago nating update na episode kay Zufan. Sana po magustuhan nyo. At bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa bago nating channel, please subscribe, like nyo po yung video, at mag-comment po kayo sa baba. And let's go! Sa labas ng bundok ay nandoon pa rin si Yelin at tahimik itong naghihintay sa pagkatapos ng usapan ng dalawa. Wala siyang ideya kung gaano kahalaga ang nais sabihin ng kanyang master kay Joe-fan para kailangan pa siya nitong palabasin. Ngunit alam niya na hindi pa siya handa para malaman ang mga impormasyong ito, subalit napatigil rin siya sa kanyang pag-iisip nang mapansin niya ang paggalaw ng enerhiya sa barrier ng array. Agad siyang tumingin sa likuran at doon niya napagtanto na tapos na ang dalawa sa kanilang usapan. Tahimik na lumabas si Joe-fan mula sa barrier at hindi na siya tumingin pa kahit gusto niyang makita ang kanyang anak. Tulad ng sinabi kanina ng Ancestral Dragon ay mas makakabuti sa pag-unlad ni Kiao kapag natuto siya mismo mula sa Ancestral Dragon. Sa ngayon ang dapat niyang gawin ay magpatuloy sa kanyang bagong misyon. Nagtaka si Yelin dahil napansin niya na parang wala sa mood ang ating bida. Nais rin niyang malaman kung ano nga ba ang dapat na gawin nila ngayon dahil pareho na sila ni Joe-fan na may misyon. Ngunit hindi niya alam kung paano kausapin ang ating bida lalo na't naging karibal niya ito. Napaisip si Yelin na natalo siya sa laban nila ni Joe-fan kaya normal lang na maging tauhan siya nito. Ang instinct nilang mga spirit beast ay maging tauhan ng pinakamalakas na siyang tumalo sa kanila sa laban. Ngunit biglang nagulat si Yelin nang mapagtanto niya na walang balak si Joe-fan na kausapin siya. Akala niya ay magkakaroon man lang ng kaunting salita ang kumag na ito sa kanya lalo na't siya ang nagligtas dito. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi pa rin sila ganoon kaayos ng kumag na ito para magkaroon ng isang usapan, kaya mabilis niyang tinawag ang atensyon ng ating bida upang hindi ito makalayo. Sinabihan rin niya ito na sa tingin niya ay may dapat silang pag-usapan na dalawa. Hindi niya alam kung ano ang pinag-usapan ni Joe-fan at ng kanyang master para maging ganito ang mood nito ngunit labas na siya doon. Tumigil si Joe-fan sa kanyang paglalakad at seryoso niyang tinanong si Yelin kung ano na naman ang gusto nitong pag-usapan. Hindi man lang niya ito tiningnan dahil naalala pa rin niya ang ginawa nito sa kanyang anak noon sa Double Dragon Gathering. Nahiya si Yelin ngunit nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob para sabihin na sa tingin niya ay sinabi na ng kanyang master ang sitwasyon ng iba pang sacred beast na siyang nakakulong sa mortal domain. Ibig sabihin lang nito ay baka napag-usapan na rin nilang dalawa kung ano ang plano ng kanyang master. Kaya sa tingin niya ay silang dalawa mismo ang nasa parehong sitwasyon upang gawin ang misyon na ito. Kaya nagmungkahi siya na dapat magtulungan silang dalawa upang maging mas madali para sa kanila na mahanap ang mga word tunnel. Pareho na ang kanilang layunin at misyon kaya dapat silang magtulungan para sa misyon na ito. Ipinaliwanag rin niya na dito sa kanilang sect ay nabuo na niya ang drawing array kaya hindi na nila kailangang mag-alala dito. Ngunit ang problema lang ay ang iba pang lokasyon na dapat nilang puntahan dito sa Western Land. Kahit nandito ang iba sa mga word tunnel ay sobrang mahirap pa rin na pasukin ang mga ito dahil nakalagay ito sa mga teritoryo ng sect. Isa pa ay kilala na sila ng mga tao bilang disciple ng kanilang mga sect kaya tiyak na mas mahirap para sa kanila na makapunta doon. Nagsaad si Joe-fan na maaaring magpatuloy si Yelin sa kanyang normal na gawain dahil siya na ang bahala sa misyon na ito. Nagulat dito si Yelin dahil hindi niya inaasahan na gustong gawin ni Joe-fan ang misyon ng mag-isa. Alam niya na matalino si Joe-fan at hindi ito normal kung mag-isip ngunit buong sekta maaaring maging kalaban nito sa kanilang misyon. Kaya sinabihan niya ang ating bida na hindi nito kailangan maging mag-isa sa misyon dahil sinabi na mismo ng kanyang master na silang dalawa ang gagawa ng recoil array sa mga lokasyon na yun. Agad naman na sinabi ni Joe-fan na hindi na niya kailangan ang tulong ni Yelin sa ganitong misyon. Mas magiging madali para sa kanya na gawin ang misyon na ito ng mag-isa lalo na't hawak niya ngayon ang tumpak na kakayahan para gawin ito nang hindi nakukuha ang atensyon ng mga tao. Tiningnan rin niya si Yelin at kanyang sinabi na niligtas nito ang kanyang buhay kaya bilang bayad ay gagawin niya ang misyon na ito ng mag-isa. Sa isip ng ating bida ay mas kailangan ni Yelin na magpalakas sa ilalim ng pagsasanay sa kanya ng dalawang exalted dragon. Ngayon napatay na ang estado ng kanyang pangalan sa buong Western Land ay tiyak na si Yelin ang magiging alas ng mga ito. Kapag nawala pa ito ay tiyak na magtataka na ang mga exalted dragon at mas lalo lang silang malalagay sa atensyon ng mga ito. Nagulat naman dito si Yelin at inakala niya na ginagawa ito ng ating bida dahil para kapatid na ang turing nito sa kanya.
Kahit na naging magkaribal silang dalawa ay hindi na ito ngayon ang sitwasyon. Isa pa ay naging mas magaan ang loob ni Yelin kay Joe Fan dahil ito nga ang instinct ng isang spirit beast. Kaya agad na nagbigay ng pasasalamat si Yelin sa ating bida at tinawag rin niya ito na Big Brother tulad ng tawag ni Yunhai kay Joe Fan. Parang lumaki ang mata ni Joe Fan dahil hindi niya inaasahan na ito ang itatawag sa kanya ng batang ito. Sobrang awkward ang ganitong tawag lalo na't nagkaroon sila ng laban ni Yelin noon. Dahil dito ay tinanong uli ng ating bida si Yelin kung ano ang tinawag nito sa kanya. Sa sobrang awkward ng ganitong tawag ay hindi gustong tanggapin ni Joe Fan na tinawag siyang Big Brother ng kumag na ito. Itinaas ni Yelin ang kanyang mukha at ipinaliwanag niya na ang batas ng mga sacred beast ay magiging hari nila ang tumalo sa kanila sa isang laban. Dahil natalo siya ni Joe Fan sa Double Dragon Gathering kung saan nakataya ang buhay nila ay ibig sabihin lang nito na siya na ngayon ang hari niya. Kaya dapat lang natawagin niya ito na Big Brother magmula ngayon. Mas lalong nainis ang ating bida dahil akala niya nakakainis lang ang kayabangan ng batang ito. Ngunit mas matindi pa pala ang pagiging isip bata nito. Ang ganoong batas ay hindi dapat nila seryosohin ngunit alam niya na hindi makikinig dito si Yelin. Kaya sinabihan na niya ito na hindi niya kailangang sundin ang batas na yun dahil para lamang ito sa mga sacred beast. Silang dalawa ay mga tao lang na siyang taglay ang kapangyarihan ng mga ito. Nagpatuloy pa ang ating bida na babayaran niya ang utang na loob na ito kay Yelin at pagkatapos ay wala na silang relasyon pang dalawa. Hindi dito nakinig si Yelin at kanyang sinabi na wala siyang pakialam kung batas pa ito ng mga sacred beast. Susundin niya ang batas na ito dahil natalo siya ng ating bida at isa pa ay itinuturing rin niya na hari ang ating bida. Ipinaalam rin ni Yelin na nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang senior brother na ayos lang si Chuchu kaya hindi kailangang mag-alala ang ating bida. Ang problema lang ngayon ay patay na ang tingin ng mga tao sa kanya. Nagpatuloy si Yelin na nagsimula na rin ang Double Dragon Manor sa pagsasanay kaya kailangan na rin niyang bumalik doon sa lalong madaling panahon. Kaya tinanong niya si Joe Fan kung gusto ba nitong sumama sa kanya o dapat ba niyang sabihin sa asawa nito na buhay pa siya. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig niya ang sinabi ni Yelin. Subalit buo na ang desisyon niya na putulin ang koneksyon niya kay Chuchu. Para sa kaligtasan nito ay hindi dapat nito malaman na buhay pa siya dahil tiyak na malalagay lang ito sa panganib. Kaya sinabihan niya si Yelin na huwag nitong sabihin sa mga ito na buhay pa siya. Sa ngayon ay mas makakabuti para sa lahat kapag inakala ng mga ito na matagal na siyang patay. Naglakad na si Joe Fan at sinabihan niya si Yelin na mas magiging madali para sa kanya na pumunta sa lugar na dapat niyang puntahan nang wala ang pagkatao niya bilang si Joe Fan. Sa ngayon ay dapat niyang pagtuunan muna ng pansin ang paggawa ng recoiling array sa mga lugar dito sa Western Land bago siya maglakbay patungo sa ibang lupain. Matapos ang ilang buwan ay nagsimula na si Joe Fan sa kanyang paglalakbay at ang una niyang destinasyon ay walang iba kundi ang imperyo mismo ng Quanrong Empire. Sa lansangan ng kapital ay sobrang abala ang mga tao dahil ito ang araw kung saan dumating na ang mga item mula sa ibang mga empire. Dahil dito ay maraming tao ngayon ang nandito para magbenta rin ng kanilang mga kayamanan. Hindi lang mga sandata ang binibente dito dahil pati mga gamot na siyang gawa mismo sa Quanrong Empire ay pwedeng bilhin ng mga bisita sa imperyo na ito. Sa katunayan ay isa nga ang Quanrong sa mga kilala pagdating sa mga gamot dahil sa mga resources na hindi makikita sa ibang mga empire. Sa gitna ng maraming tao na ito ay nandoon mismo ang ating bida at tahimik itong naglalakad sa daanan. Ayon sa nakita niyang mapa na siyang ginawa ng Ancestral Dragon ay nandito sa Quanrong Empire ang ikalawang Word Tunnel sa kanilang lupain. Kung sakaling matapos niya ang pagbuo ng recoiling array ay tatanggo naman siya sa ibang lupain. Sa ngayon hindi lang ito ang nasa isip ng ating bida. Halos ilang araw na rin ang lumipas ngunit nasa isipan pa rin niya ang kanyang asawa. Kahit na alam niya ang panganib na maaaring harapin ni Chuchu kapag sumama ito sa kanya ay hindi pa rin niya maiwasan na mapaisip kung ano nga ba ang mangyayari kung ipinaalam niya dito na buhay siya. Kahit na ang kanyang master ay gusto rin niyang makita, sa tingin niya ay nag-aalala na ngayon ito sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi niya ito maaaring isama sa kanyang paglalakbay dahil madadami lang ang kanyang master. Kahit na sina Yunhai at ang buong Luo clan ay tiyak na malungkot ngayon dahil sa pagkamatay niya. Mahirap man sa kanya na lokohin ng mga ito ay wala siyang magagawa kundi gawin ito. Hanggang ngayon ay namimiss pa rin niya ang boses ng kanyang asawa at ang mga ngiti nito. Kung may kakayahan lamang siyang talunin ng Heavenly Sovereign ay baka hindi niya iiwan si Chuchu. Ngunit sa ngayon ay dapat niyang alisin ang emosyon na ito,
Baka sa hinaharap ay magkaroon siya ng lakas ng loob para kunin si Chucho ngunit ngayon ay malabo ito. Naging seryoso ang ating bida at naisip niya na kapag nagpatuloy ang pag-iisip niya sa mga ito ay baka mas lalo siyang mahirapan na putulin ang emosyon niya dito. Kaya ngayon ay huwag na dapat niyang alalahanin ang mga ito. Magmula ngayon ay kailangan niyang maging malakas para harapin ang panganib na dala ng Heavenly Sovereign. Matapos lang ang ilang sandali ay nakarating na rin ang ating bida sa isang malaking restaurant. Sa loob nito ay marami ring tao ngunit halos lahat sa kanila ay mamamayan ng kapital. Napaisip si Joe Fan na sobrang mahirap makita ang tunay na lokasyon ng Word Tunnel dahil hindi ganoon kaganda ang mapa na ibinigay ng Ancestral Dragon. Mukhang kailangan niyang maghanap ng tao dito para bigyan siya ng impormasyon tungkol sa kakaibang lugar dito sa Quanrong Empire. Napansin rin ng ating bida na halos nakatingin sa kanya ang lahat ng mga mandirigma na nandito sa loob. Isang tauhan naman ang lumapit sa kanya at tinanong siya nito kung mananatili ba siya dito sa mga kwarto nila o kakain lang. Umupo ang ating bida sa mesa at kasabay nito ay nagsaad ang tauhan na ang kanilang restaurant ay may mga available rin na kwarto kung gusto niyang magpahinga. Tahimik ang mga ito at mura lang rin ang presyo nito, kaya kung gustong magpahinga ng ating bida ay dito ang pinakamagandang lugar. Nagsaad naman ang ating bida na hindi niya kailangan ng kwarto dahil hindi naman siya magtatagal dito. Maaari rin siyang tumayo na lang sa main hall ng kapital kung sakaling kailangan niya ng lugar. Nang marinig ito ng tauhan ay napagtanto niya na mukhang dayuhan ang ating bida sa kanilang kapital. Kaya tinanong niya ang ating bida kung saan ito galing dahil sa tingin niya ay hindi ito lokal sa kanilang imperyo. Seryoso naman na tinanong ng ating bida ang tauhan kung bakit kailangan niyang sagutin ang tanong na ito. Wala siyang balak na sabihin ang kanyang impormasyon dahil lang tinanong ito ng isang tauhan dito. Mahinahon naman na sinagot ito ng tauhan na sadyang kailangan lang nila na tanungin ang ganitong impormasyon dahil sa digmaan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Quanrong at Chanyu. Ayon sa batas na ibinigay ng kanilang emperador ay kailangan mag-register ng mga dayuhan kapag bago lamang sila sa lugar na ito. Seryoso naman na sinabi ng ating bida na siya ay galing sa imperyo ng Chanyu. Sa tingin niya ay hindi magiging problema sa mga ito ang kanyang impormasyon dahil maaari lang niyang sabihin na tumakas lang rin siya sa imperyo ng Chanyu para magkaroon ng bagong buhay. Napatayo naman ang lahat ng mga mandirigma nang marinig nila ang sinabi ng ating bida. Tinanong rin nila ang mga ito kung ano ang ginagawa niya dito sa kanilang imperyo. Mas lalong nagtaka ang ating bida dahil sa tingin niya ay hindi ganoon kaganda ang relasyon ngayon ng Chanyu sa Quanrong. Kaya tinanong niya ang mga ito kung bakit ganito na lang kaseryoso ang mukha nila sa kanyang sinabi. Agad naman na sinabi ng tauhan na malaking problema ang meron sila sa Chanyu. Sa katunayan ay isa na itong malalim na galit. 8 taon na ang nakaraan ay kinuha ng Chanyu ang kanilang mga lupain kaya napilitan ang Quanrong na mamuhay na lang sa bundok ng imperyo. Marami sa kanila ang nawalan ng bahay at namuhay ng mahirap. Marami rin sa kanilang mga mandirigma ang namatay sa digmaan 10 taon na ang nakaraan kaya talagang malalim na galit ito. Sinagot naman ito ng ating bida na normal lamang ito. Ang buhay ay isang survival of the fittest. Kung gusto nilang mabuhay ay dapat silang pumatay upang huwag maging biktima. Isa pa ay sila mismo ang nagkaroon ng plano na sakupin ang Chanyu. Ang digmaan ay nangyari mismo sa loob ng Chanyu kaya ginawa lamang ng imperyo ang dapat nilang gawin, talunin ang puwersa ng kalaban na gustong sakupin ang kanilang lupain. Tiningnan niya ang tauhan at kanyang sinabi na sila mismo ang unang umatake ngunit ngayon na nabigo ang kanilang plano ay sila pa ang may ganang magalit. Galit naman na sumigaw ang mga tauhan na ang lahat ng ito ay plano ng dating emperador ng Chanyu. Noong una ay inalok sila nito ng lupain kapalit ang puwersa ng Quanrong para pigilan ang rebelyon. Ngunit biglaan silang niloko ng emperador at pinilit sila nitong atakihin mismo ang imperyo. Ang malala pa ay nagdulot ito ng malaking pagkatalo sa kanila dahil nawala ang mga lupain nila. Kaya agad nang naglakad ang mga ito sa harapan ng ating bida at kanilang sinabi na hindi nila hahayaan na mabuhay ito. Ngayon ay ipapakita nila sa kanya kung ano ang tunay na lakas ng Quanrong.